EDSA, Tomas Morato at Ortigas Avenue. Kabilang lang po yan sa mga pangunahin at pamosong lansangan dito sa Metro Manila. Ngunit alam niyo ba kung ano ang kasaysayan na nasa likod ng mga ito? Alamin natin yan at maglakbay sa nakaraan sa report ni Dina Pagibitan. Sa iyong paglalakad sa Kalakhang, Maynila, minsan ba ay naisip mo na kung saan nanggaling ang mga pangalan ng mga pangunahing daanan na madalas ay iyong nilalakaran o di kaya naman ay dinadaanan? Isang kasaysayan na nga maituturing ang mga pangalan ng mga lansangan natin dito sa Pilipinas, lalo't higit sa Kamaynilaan. Minsan o baka madalas mo ang naririnig at nadadaanan ng EDSA o Epifanio de los Santos Avenue na isa palang tao, historian at editor noon ng pahayagan na La Independencia. Tinataya ngayon na nasa 2.34 million ang sasakyang dumaraan dito araw-araw. Minsan na din itong naging parte ng The Bourne Legacy, isang Hollywood film. Ang Tomas Morato, na ipinangalan sa kauna-unahang mayor ng Quezon City na si Tomas Eduardo Morato, isang Espanyol na sa kalaunan ay naging Filipino citizen. Kilala ito sa kasalukuyan dahil sa daming restaurants at bars. Minsan na din itong tinawag na Sampaloc Avenue dahil sa dami ng puno ng sampalok dito. Dati namang tinawag na Hacienda de Mandaluyong ang Ortigas Avenue. May laking 4,000 estate na pagmamay-ari noon ng mga paring Agustinians. Sa ngayon, tinayuan na rin ito ng matataas na gusali at opisina. Isinunod naman ang pangalan ng Aurora Boulevard sa asawa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na si Aurora Antonia Quezon. Siya rin ang kauna-unahang chairperson ng Philippine Red Cross. Makikita dito ang mga sikat na sinehan noong araw. Ngayon, isa na ito sa pangunahing daanan ng daang-daang sasakyan araw-araw. Sino nga naman ang hindi makakaalam ng Mendiola? Alam niyo bang dito naganap ang Battle of Malacañang noong 1970, gayon din ang Mendiola Massacre noong 1987. Ipinangalan ito kay Enrique Mendiola, isang guro ng kasaysayan. Sa ngayon, kilalang kilala ang Mendiola bilang lugar ng protesta. Minsan naman naging parte ng kasaysayan sa kilalang libro ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere ang Ongpin Street. Isinunod naman ito kay Ramon Ongpin na nagbigay ng tirahan, pondo, pagkain at kagamitan sa ating mga katipunero na lumalaban sa mga Espanyol. Para naman sa mahihilig sa kamera at fotografiya, dito naman sa Hidalgo Street ang puntahan nila. Ipinangalan ito kay Felix Hidalgo, isang kilalang pintor noong 19th century at kasamahan ni na Dr. Jose Rizal sa pagtataguyod ng kalayaan. Kaya naman sa susunod na mapadaan kayo sa mga nabanggit kong lansangan o kahit saang lugar, minsan masarap ding alalahanin ang kasaysayang humubog sa atin, mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.